Yung teammate ko nun, si Paul Desiderio, nandun kami sa court. Na-ankle breaker niya yun si Jason Tatum. Kaya nag-viral. Kung sino yung pinakamaraming free throw na straight, may sapatos galing kay Jimmy. So, sinong nanalo? Sino bang nanalo nun? Tapos, pinapanood mo ba yung lago nito ni Ate? Pinapanood ko yung siko ni Kuya. Basketball, kwentuhan at kulitan. Lahat yan dito sa Basketboleros. Samahan si Ranidel de Ocampo at GB Labrador sa isang podcast na siguradong pang-champion. Brought to you by the Arena Plus Sportsbook. Pumunta na sa arenaplus.ph at cheer for your team, mapa-PBA o NBA man yan. Tara, laro na! Dito na naman tayo sa isang episode ng Basketboleros. Okay, nakita na naman tayo. Oo nga. After few days. Oo nga, tagal bago tayo ulit nagkita para dito sa episode na to. Na-congratulate na ba kita? Nag-champion kayo? Sa TNT? Oo. Lagi na lang. Lagi na lang, no? Ito, ang next guest natin, ikaw magpakilala dahil nung nakita ko kanina kung paano yung batian nyo, parang marami na rin kayong nagsamahan ito. O kilala ka niya. Hindi ko nga alam, ba't kilala ako nito eh. Kuya. Oo, kuya agad eh. Ano, Kuya Ardio? Ito, small but terrible. Oo. Talagang kumbaga may kasabihan nga na walang malaking nakakapuwing. Oo, kaso kung malaki naman yung mapasa mukha mo, di ba? Sa bagay, oo. Pumupuwing ka talaga. Oo, hindi ka lang mapupuwing, makatulog ka. Pero, hindi nga totoo, pero one of the top point guards din sa MPBL. Hindi din naging easy yung journey to because ngayon, ang labanan is tangkad. Diba siguro, yung panahon na yun, kailangan may height requirement. So, marami siyang pinatunayan to be where he is right now as a basketball player. Tama. So, introduce natin, walang iba kundi si Diego Dario. Kuya, maraming salamat sa pag-invite sa akin dito. Kita ko kayo, parehong matangkad, no? Maganda yung matchup yung dalawa, Kuya. Pinagtagpo talaga kami. Ito. Kalay mo. Nagano'n sila na pinakamatangkad na comedian. Buti ako. Munti ka na ako matalo ni Vice Ganda. Bakit? Buti, matangkad din yun eh. Mas matangkad ka? Oo, mas matangkad ako. Nagtakong ako mismatch siya yun. Nagkamali si Vice dun siya, hindi nagtakong. Kalay mo pinagsama, komedyante, tsaka pambansang siko, no? Oo. Ang ganda daw ng chemistry. Kamusta naman ang journey mo, Diego, starting with how you were able to be part of the UP team? UP na ako since high school pa eh. So parang na ako dun, parang very at home na ako dun. So hanggang ngayon kahit after playing, parang very welcome ako dun sa UP. Anytime. Parang na rin siya pag ikaw, Kuya, sa TNT. Parang ganong vibe na yung pag pumunta kami dun. Tapos, ayun, nung nag-finals kami nun sa UP. High school? Hindi, galing high school, nagbatang gilas ako, Kuya. Nung nung nanalo kayo against Korea. Sabay kami nun, 16 under. So, kayo yung 16 and under. Kami yung 16 and under, no? So parang very inspired pumasok kami. Pumasok din sila nun eh. Pumasok din kami, nag-World Championship, kalaban namin sila, sila Jason Tatum. Nagkakabati ako nga, yan, no? Jason pumasok Tatum. Din sila nun. So usually nakakanood kami ng mga practices nila nun, kila Coach Chot. So parang nilulook up na rin namin sila. Tapos, pinapanood mo ba yung lago nito niya? Pinapanood ko yung siko ni Kuya. Yung notes mo ba? Galing mga pasimple lang. Nagkakabatihan ba talaga kayo since pareho kayo nag-represent sa Pilipinas? Na isa lang ba yung kinakainan yung area? Nagkakaroon ba kayo iba yung men's sa Batang Gilas. Magkaiba ng schedule. Minsan nakakatagpo lang na may pagkakataon. Parang hi hello lang. More of idol namin sila. Tapos nung sa PBA doon na medyo kami nagkaka-hi hello nila. Bata pa sila noon eh. Mga bulinggit pa. Parang 16 years old pa lang kami noon. High school pa lang kami noon. Tapos nakakasama ko si Kuya sa mga ibang shows namin sa TV. Kaya na-interview na din namin siya. So, yun. As a Gilas na nandoon with them, sino yung nilook up to mo na player? Noong time na yun, no?
Si Jimmy Ang ba? dami. Si LA? Si Huwag mo na Jason? sabihin RDO. Dahil Wag na ako. Huwag na siya. Hindi daw si Kuya kasi, daw, yung Oo. Siko daw medyo Sila lang naman yan eh. Jason, napapagdaanan. Jimmy, LA, sabihin ko Larry. siguro si idol kayong lahat sila, Kuya Jason, lahat, LA. Pero si Jimmy talaga kasi Jimmy. may times na pumupunta siya sa practices namin nun. Oo, talaga. Nagbibigay ng Nagbibigay ng mga tips. Oo. Kahit yung mga drills Kuya sa mga pick and roll. So parang doon ko na-realize na high school pa lang ako na grabe, ang dami pa palang yung kailangan, yung mga iisipin mo about the game. Tsaka kung paano mag-explain si Kuya Jimmy. I'm not sure if para na-experience mo to kayo. Pag nagsasalita siya, parang mapapakinig ka talaga Correct. kay Kuya Jimmy eh. So, parang Tama hindi niya sinasabi na makinig sa kanya, pero pag nagsalita siya, mapapakinig ka sa kung ano yung May command sinasabi siya. niya. Oo. Kaya siya yung captain ball namin eh. Talagang parang born leader siya eh. Oo. So, meron agad siyang sinasabi na makikinig ka at may laman talaga yung sinasabi niya na makakatulong sa team. Kaya hindi ka magulat din. Ngayon, hindi na ako nagugulat bakit nandun siya sa Sacramento ba? Sacramento Kings. Assistant coach na siya ngayon. Diba? So, ang galing. Deserve niya yun, deserve. Paano siya nakikipag-interact sa'yo? Sasabihin lang kung magbibigay ng tip, ganon, and then, alis na siya. Sige, alis na ako. Hindi, ano siya nun? May mga drills din siya. Tsaka minsan buong practice nandun talaga siya. siya. Parang, isipin mo si Kuya Jimmy yun, di ba? Bakit? Nagtsatsaga. Ba't siya nagtsatsaga? Ba't siya may time Bakit para sa Gilas? Sa Gilas. For Sa Batang Gilas to. Batang Batang Gilas. Gilas. So, tinuturuan na niya kami. Tapos, ang pinaka natutunan ko sa kanya nun is yung disiplina. Parang, pag nagpa-practice ka, kailangan daw focus ka sa ginagawa mo. Hindi ka masyado nakikipagkulitan sa mga kasama. Distraction. Bata kami nun eh. Diba? So, parang May kulit konting-kulitan lang. pa. Maano kami. No? Pero nandun siya, parang lahat kami seryoso. So, yung mga little things na ganun kay Jimmy Alapag ko nakuha. Tapos, naalala ko, nagpaano pa siya nun. Parang free throw contest. Kung May sino yung premyo. pinakamaraming free throw na straight, may sapatos galing kay Jimmy. So, Sinong nanalo? Papremyo. sino bang nanalo nun? Parang si Jolo Mendoza ata, shooter Jolo kasi Mendoza. sobra si Jolo Mendoza. Sa Ilan- Meralco na siya ngayon. Naalala mo kung ilan yung na-shoot niya na sunod-sunod? Parang nasa 15 ata. Ikaw? Pag high school, ano na yun? Mataas na yun, ikaw. Mga umara si 6 lang. 6 Ganun, lang. 6. Mga, ano ako nun eh. Pag drive ako. Ang bata kasi, ang free throw, hindi pa ganun ka-steady. Oo. Pero, nandun na. Oo. Nandun na yun. So may improvement pa. Ikaw, RDO, gaano karami yung straight mo Na na testing? free throw? 67. 67 straight. Straight na free throw? Na-boring na nga lang ako eh. Parang, Minintis mo na lang yung huli, kuya. Ayaw, gusto ko na umuwi. Nagmintis din talaga. gusto ko maabot ng 100. Parang nung namintis na, hindi ko na inulit. Pero sa 3 points, haba ko, 31. 31 threes in one 31 area straight. or umiikot ka? 3 straight kada spot. Oh. Lipat. Actually, ganun nga kuya sa pros. Yun yung pinaka na parang nakita ko sa pros. Yung binibilang sa pros na tira, yung sunod-sunod na. No? Sa high school, college, 5 parang, sige, 10 pasok sa corner, wing, top. Hindi pa straight. Hindi pa straight sa pros. Grabe, ang binibilang na is kung ilang straight mo kaya. Binibilang pa nga dyan kung ilan yung ringless eh. Yung all net lang. May mga ganun pa. Kaya ganun ka-shooter siya na Kuya RD. Ako, itong ginagawa ko nung pag nagpa-practice ako ng free throw, by myself. No. Ang gagawin ko, hindi ako yung kung gaano karami yung makukuha ko ng straight. Ang ginagawa ko, may tanong ako. Parang pag na ito, na-straight ko ng 10, crush ako ng crush ko. Ganun ka dati. Ganun motivation ha. Tapos, Crush ka ng shoot crush ko. mo. Apat, mamimintes, pang-apat. Hindi ako papayag. Kailangan crush ako ng crush ko. Tapos, hanggat sa straight ko na 10. So, Magiging crush gano'n, ka na, no? Tapos then, dadagdagan ko. 20 na. Pag 15, totoo 15. na talaga to. Gano'n hanggang sa, yun yung motivation ko. Hanggang humaba na lang humaba. Ano nangyari kuya nung na-shoot mo yung 15? Naging crush ka? Balituod ko. Kala ko naging crush ka talaga ng crush mo eh. Talaga? Oo. So, totoo pala yun, no? Totoo pala kaya mo nag-free throw ng gano'n. Oo. Kaso, yun nga, hanggang 10 straight lang ako. Paano mo nalaman crush ka niya? Nagkaroon ako ng lakas ng loob kasi na-shoot ko eh. May kumpiyansa ka na. May kumpiyansa ako. Parang ano mo yung she loves me not sa flowers. Ganun yung ginawa ko. Laking bagay So, pala yun. may hahata ka ng konting motivation eh. So, yun yung ginagawa ko na hanggang ngayon minsan ginagawa ko pa rin.
Pag may mga sige nga kung hindi na kasi may partner na ako. Hindi na ko na pwede yun. Hindi ko na pwedeng sabihin. Pero kasi kaya ako na-crush ko. Hindi na pwede yun. Ganun pa rin. Hindi pa rin. Pero yun yung nakatulong sa akin. May mga kailangan magawa ko tong 10 straight na to. Tapos may mangyayari. Crush ako ng crush ko. Oo. Okay yun Diba? Si Kuya, pang 68 na to. Oo. Wala. Sigurado na to. Aasawain ko na siya. Actually, gusto na rin umuwi ng ballboy noon. Nainip na. Haba-haba na yan. Hindi na siya natuwa no? Nakadami na. Siya yung natuwang nag-miss ka. Pero actually, siya yung nagpo-push. Sige pa, okay pa. Hindi pa ako uwi. Malaki ata yung handoff mo nun, Kuya, pag ganun. Sa mga ballboy. Tagal na nun, siguro mga ano pa lang ako nun. 23 years old. Sa PBA ako nun. 23? 23. Ano ko na nun? Sophomore ko na. Tinesting namin. 67. Hindi ko na inulit simula nun. Hindi na. Hanggang sa tumanda na ako sa basketball, hindi ko na inulit. Hindi mo na tinry? Hindi na. Baka minsan gagawa tayo ng episode, i-break mo yung 67. Pwede. Diba? Feel ko kaya mo yun, Kuya. Kaya mo yung 67 na free throw. Ikaw ba may mga personal records ka that you want to break? May mga ganyan, binibilang din namin. I think sa free throw, mga around 60 na din ako nun eh. Around marami 60. Na. Kaya talaga kung focus mo talaga na maayos, kaya mo nga lagpasan. Sa 3 points, mga naka 29 ata pinakamarami ko. Pero diba? 29 na 3 points. Ilan ka, Kuya? 30, no? 31. 31. Crush ka na ng crush mo nun. Ngayon, may 4-point line na, Kuya. May extra ka Have you tried the 4-point? Yung curiosity, kung tumitira ka nun? Sa 4-point line, parang extra shot na siya na ipapractice mo, Kuya. Kasi kaya naman. Feel ko nga mas nagagamit siya ng mga guards, Kuya, ngayon eh. Kasi kailangan may distance. 4 points sa'yo. Kasi pag big man ka, hindi ka naman umaabot dun sa 4-point line eh. Pag sa point guard, usually nagbababa bola. Pag nakuha mo yung bola. Ang umabot lang doon, mga stretch 4 eh. Yes, so pag pumick and pop. Pero pag kailangan lang ng 4. So hindi ko nakikita na ginagamit siya madalas eh. Pag yung kailangan lang. So pinapagalitan ba kayo? Papagalitan ba yung player? Ba't hindi ka ba sa 4 points? Hindi naman kailangan. Ganun. Parang hindi pinapagalitan eh. Kasi pero meron time nakita ko parang si coach team ko. Parang sinabihan si RJ Barrientos. Pero hindi ako sure Parang nakita ko to finals. Parang may ganun eh. Pero sa amin kasi kahit tumira ka ng 4 points sa TNT, okay lang. Kasi pinapractice din ng sama na siya mga sa drills, player. no? Malamang. Sa amin nun, sa Meralco, kay Coach Nenad, tsaka kay Coach Luigi, yung mga shooter lang, yung pwedeng tumira ng 4 points. So, kung designated shooter ka, tapos nalibre ka sa 4 points, si Alain Maliksi pwede. Alain Maliksi, yan. Kaming mga point guard, pwede kami tumira pag umandar sa ball screen. Si Anjo. Ikaw. Ako. Si Kuya Raymond, trinay daw isang beses sa practice. Kaso, pinagalitan na. Pagkatapos, so, di na pwede. Yung mga big man, di masyado tumitira ng 4-point line. Si ano kaya? Si Bong Quinto. Bong Quinto, pwede rin. Kaya Sila Newsome minsan. Pero si Newsome, hindi niya hinahanap eh. More mid-range mid-range si Newsome. Nakatempt ba yung 4-point lane? O 4-point line? Medyo. Sa akin, sa guards, nakakatempt. Kasi minsan, pag sa ball screen, Kuya. Ngayon sa PBA, puro ball screen na eh. Malibre ka na pag malibre ka konti dun, nakakatakam itira. So, kailangan mo lang i-shoot. Kasi pag nagmintis ka, malayo din yung talbog. So, makaka-fast break yung kalaban. Makaka-fast break. Pag malayo mo tinira, malaki yung... Binibigyan na ng pansin yan pag yung mga dying seconds, lamang ng 3, lamang ng 4 yung kalaban. Mag-aanuhan na kayo doon sa 4-point line. Babantaya na. Doon ka na nakapwesto. Nung nakaraang finals, di ba? Sino bang nakashoot? Ang mga player ng TNT, nandun lahat sa 4-point line, nakaabang. Tsaka iba na ngayon. Kunyari, lamang ng 6 points sa 4th quarter. Maka 4 points Maka 4 points ka. 2 points na lang. Ang laking bagay. Parang 2 possession ball game pa rin. Sandali lang mga boleros. Habang todo kwento sina RDO at GB, mas masaya ang kwentuhan pag may halong thrill. Kung sa basketball may import, sa kwentuhan natin dito, ikaw ang MVP. Suportahan mo na team mo, mapa-Pro League o sa International. Mas masaya pag kasama ka sa action. Pumunta na sa arenaplus.ph para manood ng libre at suportahan ang iyong favorite team. Every champion has a story.
And behind every success, there's a journey. Alam mo yung feeling na parang gusto mong sumuko pero lumalaban ka pa rin? Dahil sa support system, sa passion, at syempre sa sariling determinasyon. Lahat tayo may kwento. And here, we share ours with you. PB&J is all about the struggles, the wins, and the journey in between. PB&J, Peanut Butter and Jella. Brought to you by Arena Plus Sportsbook. Sama-sama sa arena. Nung bago ka makapasok sa high school, I want to go back to that point wherein magta-try out ka, tapos you're not as tall as the other players. Yun. Paano mo nilalabanan yung ganong klaseng challenges? Or yung ginawa mo? Like, kasi sasabihin, kailangan matangkad player. Oo, may ganun di ba? Parang sa screening pa lang, parang dehado ka na agad from pag tiningnan, no? Visuals pa lang. So how do you get through those yung mga na alam mong minamalit na ako nito? Ano yung kailangan ko gawin para makita nila na I'm worth to have in the team? Nakakatawin, kuya, kasi sa UPIS yun, di ba? Okay. So may limited slots lang na pwede silang kunin na galing sa tryout. Kasi parang academic school pa rin yung UPIS. Nag-tryout ako, tapos kailangan namin mag-exam. Hindi talaga ako kuha kasi 5'1 lang ako nung kuya. First year high school ako, 5'1. Sipa maliit ko lang. Pumasa ako dun sa exam. So kahit papaano medyo may chance. May talino din kahit papaano nakapasa ako sa exam. So sabi nila, sige, nakapasa ka naman na exam kahit di ka part nung nakuha talaga namin. Bigyan ka namin ng chance. So nung first year ako, nakat ako, hindi ako nakuha sa team. Pero dahil sa academics, nandun ako, parang nakikisabay ako, nakikipractice ako. So, nung nakat ako nun, medyo, syempre, na-disappoint ako. Yung daddy ko din nandun na parang, nung nalaman ko na nakat ako, hindi ako umuwi agad. Parang after practice, syempre, iyak-iyak ko pa muna. Parang nagstay ako sa court na gusto ko mag-extra work. Syempre, papakita mo pa sa mga coach na hindi, gusto ko maging part ng team. Ganun. Kaso wala talaga nung first year na yun. Pero ang napag-usapan namin ng daddy ko nun, next year, dapat wala ka ng reason na hindi makuha ng team. So, nandiyan ka na Ba't mo pa papabayaan, di ba? So, ang ginawa namin nun, doon ko natutunan yung value ng sipag. Na, maliit ako, kailangan ako pinakamasipag. So, kailangan, sa umaga, tumatakbo kami noon bago mag-aaral, bago classes, so mga 8 a.m. Mga 6 a.m. tumatakbo kami mga 3 to 4 times a week para kondisyon, di ba? Tapos may practice kami sa hapon. Extra work ulit, skills, tapos nagwe-weights na ako noon para lang mas lumakas. Lahat talaga ng ways na para maging mas magaling na basketball player, ginawa ko. Pati yung pagtulog ng maaga kasi nga 5'1 ako Kailangan tumangkad ka pa. Kailangan ko pa tumangkad. So, na-make sure ko na mga 9 o'clock tulog na ako noon. Tapos ko na lahat ng homework. So, doon ko natutunan yung disiplina na kahit nakat ako nung high school, dahil sa disiplina, tumangkad ako ng 5'8". Hindi nga kung ano na ako ngayon, sa isang taon, tumangkad ako ng 5'8". Ayun, tuloy-tuloy na yung career ko pataas nun kasi magaling naman ako nun nung 5'1 Maliit lang talaga. Tapos nung naging 5'8 ako, syempre, naging medyo mas madali sa akin kahit papano sa high school. Na-invite na ako sa Gilas, na-invite na ako sa UAP, na-part na ako ng lineup. Parang nag-lead ata ako ng scoring nun sa UAP Juniors as a 5'8 guard. So parang doon ko na-realize na pag masipag ka pala, may chance kang may ma-achieve sa basketball. Kahit maliit ka. Ako na, base sa experience ko dyan sa maliit, yung point guard namin nung college, 5'5 lang. Si Albergara. 5'5, 5'6. Ganun lang yun Albergara. Pero, niya kaming napapa-champion. Nag-PBA pa siya. Umabot pa siya ng PBA. So, at the same time naman, malipat tayo sa Gilas. 3 maliit yung naka-line up nun. Nung time namin. Si Tenorio, Alapag, Castro. Si Jason nga lang ang 5'10 Yung dalawa, 5'8. Si LA at si Jimmy. So, pinakita natin na kaya nating manalo.
kahit 3 yung maliit mo. Oh. Meron pang time doon, kalaban namin Korea. 3 sila nasa loob eh. Tapos kami na ni Ping. Kami na ni Ping Pingris ang nasa loob. Silang 3 nandun. Kumbaga, kahit anong gawin ng Koreano, mabilis kami. Yun naman ang nakakatawa kay Koschot na ginawa niya. Minsan pinagsabi niya yung 3. Puro gwardiya to Okay lang. Ganyan. May intention pala. Meron palang naka-design na doon, plano. Kahit maliit, may advantage pa din eh. Nung nag-Worlds kami nun, kuya, ang pinakamatangkad namin na sentro sa Batang Gilas nun, 6'3". Nakalaban namin, kabracket namin yung USA nung Worlds. Sila Jason Tatum, sila Malik Monk, sila mga NBA players na ngayon. Puro star na. 6'3" yung guard nila. 6'3" yung sentro namin. So, ganun kalayo yung Pero, maganda experience din. Tambak kami mga 60 nun, pero at least nasabi mo na nakalaban mo sila. Diba? Sila Jason Tatum. Best in America. Tsaka parang home court yung sa Dubai kami nun eh. Parang home court. Grabe rin yung suporta ng Pinoy. Alam mo to, kuya, mga Pilipino. Kahit saan ka pumunta, yung mga Pinoy, grabe magsuporta sa basketball. Yun din yung magpapalakas ng loob mo talaga eh. Kaya walang malaking team. Walang malaking kalaban pag yun yung pinagsasabi sa iyo. Parang yung naglaro sa Doha, sa Qatar. Itong nakaraan na grabe Pilipino, dami, punong-puno, di ba? Parang home court eh. Ang kalaban nila Qatar, pero ang maraming nanonood, Pinoy. kahit saan sa mundo, Pilipino ang kami. Yung experience mo playing with Jason Tatum, naalala mo pa how he was on court and kung nagkasabay kayo? Nagkasabay kami, Naalala ko, nag-viral to sa TikTok eh. Yung teammate ko nun, si Paul Desiderio, nandun kami sa court. Na-ankle breaker niya yun si Jason Tatum. Kaya nga nag-viral eh, kasi na-ankle breaker. Pero mintis niya yung tira. Pero sa social media ngayon, di ba, highlights. So, medyo yun yung mga memories na nakikita namin. Yung mga, syempre, after din, yung mga pag-uusap after, sabi ng coach din nila, tsaka nila Tatum, na grabe yung mga Pinoy, kahit tambak na ng 50, di pa rin tumitigil yung paglaban. Sino big man nila nun? Kami? Sila Caleb Swanigan, siya, NBA din siya before, tsaka So, yung producer natin, pinakitaan tayo ng tanong. Diego's Basketball Idols. Yan. Ano to? NBA or? Sabi mo na si Jimmy Alapag. Siguro malamang si Jimmy Alapag is one. So, sa NBA naman. Sa NBA naman. Sa NBA, sila sila Isaiah Thomas. Siyempre yung mga maliliit. Isaiah Thomas, yung maliit na Kaliwete. Even as young as you still watch yung mga old clips nila, ganon? Kasi matututo ka din sa mga kung paano maglaro yung mga maliliit. Bad boys yun. Kasi isipin mo, mga 5'9", 5'10", nakakalaro nila mga 6'10". So, siyempre may ginagawa silang tama. Yun, sila Isaiah Thomas, sila Damian Lillard, mga ganon. Yung kay Isaiah, maliit siya. Tapos andun siya sa era na pisikalan. Noong time na yun, medyo physical pa nun. Di ba bad boys sila eh. Era nyo pala yun, yung Isaiah Thomas na yun, yung 80s. Isaiah Thomas ko na yung yung anak. Boston Celtics. Sa Boston Celtics na mga 2010. Kaya nga sabi ko medyo physical eh. Ibig sabihin, hindi na sobrang physical. Yung pala sinasabi mo, yung sobrang physical. Nung 80s, 90s, gano'n. Si Isaiah Thomas na bata, yun yung umi-score ng 50, 40. Ng 5'9", di ba? Maliit lang siya. So, ang journey niya sa NBA parang hindi sobrang haba ng naging karir niya. Medyo maiksi ng konti. Pero, pinakita niya yung galing niya. Muntik pa mag-MVP yun. Sabi mo, 5'9", muntik na mag-MVP. Meron pang time naglaro yan. Naalala ko, parang na-aksidente yata o namatayan siya ng kapatid. Naglaro siya ng playoffs. Parang gano'n yata. Ang hirap nun. Tinuloy pa rin yan. Tinuloy pa rin yung laro niya. Hindi ko alam kung kapatid niyang babae o ano. Basta may namatay sa kanya. Laro pa rin siya playoffs. Nakapokus pa rin siya sa laro. Yan ang professional. Minsan kasi aalay mo na rin sa mahal mo yung puso talaga yun. Pag maliit, kailangan may puso. Puso sa game. Pag maliit kasi, kailangan doble yung effort. Kasi pag hindi ka nag-weights, hindi ka nag-plyo, hindi ka nag-extra, at hindi mo inalagaan yung katawan mo, mahihirapan ka. Kasi, unang-una lalabas ka sa screen.
Ang liit-liit mo lalabas sa screen. Yan yung mga tinatamaan ni Kuya RDO sa mga screen. Kaya ako, pag nag-screen ako, talagang solid screen ako eh. Meron pa minsan nag-i-screen, may konti pang sikong ganyan. Mga ganyan. May pahabol. May pahabol pa yan. So, iiwasan mo ngayon. Sila Kuya Bo, may paano pa. Yung may popwit-pwit pa. Parang gano'n. Oo, di ba? Yan yung, kumbaga yung weight nila, kailangan nila maging malakas kasi mabigat yung nag-i-screen. Kailangan ready for battle. Ready for war. Yun na yung kakayanan ng katawan nila nasasagad. So, kailangan nila ng extra na energy para lumaban dun sa screen. Actually, ball screen pa nga lang. No? Tamang-tama ka na eh. Oo, ball screen. Lalo na mga galing gumamit ng ball screen. Isaiah Thomas, Lillard, sino pa ba? Sa local. Iverson, pwede rin. Iverson. Anak ba ito na Iverson o si Iverson na mismo? Kasi baka mamaya mali na naman. Si Iverson na. Naabutan ko na si Iverson. Naabutan ko na sa Allen Iverson. Naabutan ko na si Iverson. May maliit yung Maxi Bugs. Maliit din yun. 5'3". Yun talaga sa panahon natin. Pero tumagal din yun. Oo. Sa PBA, marami rin akong nilulook up na maliliit din. Mga small but terrible. Yung mga ngayon, mga naging teammate ko sila. Anjo Karam. Tumagal yan. Karam. Hanggang ngayon, nasa PBA pa. Magta-13 years na ata siya kung matapos niya yung contract niya ngayon. Si Anjo, si Kuya Mark Baroka, hindi rin ganun kalakihan. 5'9". Sila Kuya Eman Monfort na ngayon coach na. Yung mga 5'3". Kuya Eman, mga 5'6 naman si Kuya Eman. 5'6 and a half. 5'6 and a half. On a good day. Yun yung mga idol natin. Dahil sa kanila, parang nagka-hope ako na pwede palang maka-PBA kahit maliit. Isa pang maganda ngayon, hindi na kasingin barugan eh. Noon kasi, ang point guard malaki. Bawa sina Esplana, sina Jaworski, sina 6-footer na Ercito. Kumbaga, Jason Webb noon, papopostehin din ng point guard. Pinapoposte. Kasi may illegal defense. So, poposte. So, pag malit yung gwardiya mo, do-double ngayon yan. Kick out mo. Doon lang lagi. Tsaka noon, mas binibigyan ng pansin ng mga big man. So, palakihan talagang palakihan ng muscle, ng braso, palakasan. Pati mga forward mo, mga tres, malalaki din. Ganun noon. Ngayon, nag-evolve yung laro. Kumbaga, positionless na ngayon eh. Positionless. Kumbaga, kung tutusin, wala na sentro ngayon. Free-flowing na. Pag nakita mo yung mga sentro ngayon, lalo na sa NBA, wala ka na makikitang yung pumuposting sentro. Ang makikita mo na lang pumuposting ngayon, nasa PBA, si Junmar. Siya na lang, nag-iisa na pumuposte. Back to the basket. Tawag doon, back to the basket. Nasa likod lagi yung ring. Ngayon, ang mga player, nakaharap na. So, lahat nakaharap sa ring, ang mga player. Kahit big man, pagtanggap niya sa role, sa pick and pop, pick and roll, nakaharap na rin yan. Ganun na ngayon. Kaya malaki ang chance ngayon ng mga undersize na player. Kumbaga, may chance na lagi sa mga katulad niya na medyo hindi masyadong pinalad sa height. Na papabor sa kanila. Ngayon, kahit maliit, ngayon may mga maliliit. Sina Melesio, marami na. Nakakalaro na sila, sina Pranyo, mga ganun. Kasi nga, kumbaga, positionless na. Tsaka mas mabilis na rin yung laro ngayon, Kuya. Dati, di ba, parang lakad-lakad, tapos bigay sa post. Ngayon, pabilisan na yung laro eh. So, I'm sure ikaw, Kuya, nakita mo din yung pag-evolve. Naabutan ko kasi yung evolve. Kaya ako, sabi nga nila, advance ako doon sa positionless nangyayari dati. Kumbaga, bago pa mangyari yon, ginagawa ko na. Yun yung sabi nila. Ahead of your time ka, Kuya. Yun. Hindi ko lang ma-English eh. Ayan. Kumbaga, ikaw yung naging patient zero. Kumbaga, bawal kami tumira yung big eh. Bawal kami tumira sa labas sa 3 points. Matigas ulo namin ng kuya ko eh. Yung Kuya Yancy. Kuya Yancy, Ayaw kaming patirahin yan sa college. Yung coach namin, si Coach Gabi. Pero alam mo, kaya mo eh, no? Shoot ko to. Kaya ako nagko-practice mag-shooting eh. Pinapractice mo ba talaga yung 3 points? Ganun? Kailangan. Kasi kahit nawala sa position mo na parang Kasi nung una, tira ko dito lang eh. Hanggang sa tumatagal. Tumaas na. College, dito na. PBL, dito na. Nung PBA, dito na. Pataas ng pataas. Kasi nga, kina-challenge ka na kina-challenge ng kalaban. So, pataas ng pataas. Ikaw, how do you do that? Kuwari, pag mas malaki yung buwabantay sa'yo, and ganun din ba, nag-iiba yung
Sa akin, mas tumitira ako ng 3 points, mas malayo dun sa line. Oo. Kailangan may space. Hindi ako pwede tumira ng 3 points na yung parang kayo RDO na malapit lang dun. Kailangan medyo mas malayo. Kaya nung nagka 4-point line, medyo advantage na. Kasi doon na rin kami tumitira masyado ng mga 3 points. Konti na lang eh. Konting atras na lang, 4 points na lang. 4. So, 4 points mo na lang itira. Mga ganun. Tsaka, yung bilis din ngayon, kuya, ang laking bagay. Kasi pag shooter ka, lalapit sa'yo eh. Oo. Ngayon, makaka-drive ka na. So, kung mabilis ka... Maluwag na ngayon eh, no? Maluwag na yung spacing ngayon. Kasi nga, sabi mo ko yung mga big man, nasa 3 points. Tumitira-tira na rin kasi. Nasa 3 points na. So, yeah. Nagbago na din talaga yung basketball. Yung evolution. Talagang free for all na, kumbaga. Kung si Ranidel ay may elbow jumper at si GB may punchline, ikaw, dapat may support din. Kaya kung gusto mong mas ramdam ang bawat play, pumunta ka na sa arenaplus.ph at suportahan mo ang team mo from tip-off hanggang last 2 minutes. Bilog ang bola pero walang kupas ang tunay na fan. From buzzer beaters to blockbuster trades, this is your front row seat to the NBA. Here at Pinoy Step Podcast, we go deep into every play, every move, and the insider stories you won't hear anywhere else. All the highlights, all the hot takes, walang mintis. This is the Pinoy Step Podcast, powered by the Arena Plus Sportsbook. Sama-sama sa arena. Yung basketball ngayon, kuya. Kung tutuusin nga, wala nang 1, 2, 3 eh. Or even 4. Parang more of based na siya sa skills mo. Okay. Diba? Kunyari, may tinatawag na 3&D. Magaling mag 3 points, tsaka magaling dumepensa. Pero hindi yun shooting guard or small forward, diba? Kung 3&D ka, skill-based, naka-base sa skill mo yung position mo, di ba? Masasabi ba yan parang sa amin, si Glenn Cobuntin yan? Parang si Glenn Cobuntin. Okay. Exactly, yun yung nangyari. 3 points sa depensa. Merong mga ball screen player. Okay. Hindi naman kailangan point guard yun. Pero kung magaling kang mag-create sa ball screen, ikaw yun. Ball screen player ka. Pero hindi necessarily point guard yun, kuya, or dos, di ba? Parang skill-based na. Yun yung natutunan ko rin kay Coach Nenad na wala na masyadong posisyon eh. Kunyari, shooting big o kaya big na nagpo-poste. Parang naka-base siya sa skill mo, hindi siya sa position na nilalaro mo. So lang, parang nagbago lang din yung Sinasabi niya magiging example ko dyan, si Stockton. Yan yung hindi naman point guard, pero sa ball screen. Alex Stockton. Magaling. Si John ba to? John, Stockton, tumalon si Stockton. Tapos doon sa big, sino magandang example doon? Sinabi mo. Na stretch big. Ikaw, kuya, ganun ka, stretch big. Tapos, si Junmar, syempre, big pa siya na pumaposte. Nga. Meron ding mga playmaking big, kuya, ngayon. Marami nang ganun. Kunyari sa NBA, si Jokic. Yes. Diba? Big man siya, pero Tumi-triple-double, uma-assist. Ang nakikita ko nga ngayon, si Kuya Bo. Belga, ganun eh. Yung nilalaro niya sa Rain or Shine. Ang galing pumasa, diba? Tsaka sa labas naglalaro. Matalino. So, kaya din nag-extend yung career niya, kuya eh. Diba? Ikaw, nakalaban mo yun si Kuya Bo. Kasi maraming beses. Marami siyang pwedeng gawin on court. Si Nicola, point center. Parang point center eh. Pero nung time naman ni Joe Devance, para siyang point forward. Exactly, kuya. Parang ganun. So marami na rin ngayon, marami na rin term ngayon ng mga posisyon. Ang nakikinig ko lang dati na point forward noon si Pippen, Scottie Pippen. Parang ganun. Parang all-around na ang tawag dati kasi noon. Parang lahat siya eh, no? Parang LeBron James. Yan. LeBron James, di ba? Magic Johnson. Kahit hindi point guard. Point center. Pero parang point guard maglaro, di ba? LeBron James. Tama. Di ba? Ang ganda nung mga sa unang panahon kasi, parang phenom sila eh.
Yung hindi siya pangkaraniwan na Si Luka, ano masasabi mo kay Luka? Anong posisyon niya? Si Luka parang ganun din point forward. Isipin mo, 6'8", tapos ang galing bumall screen, magaling mag-isolate. Na technical siya. Tumira ng 3 points. Na technical. Yung mga ganun nga. Ikaw, GB, ano masasabi mo doon? Yung referee, nagpa-power trip ba yun o ano? Para sa akin, kasi looking at it, kung na-technical ka na nung first half, tapos lamang naman kayo ng 20. Okay. Parang kalma ka na lang. Huwag ka nang... Ilan ba lamang? Parang 20 pa yata lamang ng Lakers noon Parang ganun sa akin. Umatake siya noon parang... Walang tawag. Matake siya. Lamang naman kayo ng malaki. Kalma ka na lang. Technical ka na nung first half Kung mag-alma ka pa. Baka ma-eject ka. Baka ma-eject ka. Sayang naman, di ba? May fine yata yan pag gano'n. May fine ba yung mga meron din yan. Di ba? So parang sa akin, parang dapat, wala ka naman sa frustrating na position lamang kayo. Sa akin, dapat medyo nagkalma na siya ng konti. Kasi, ang nangyari pala doon, sinita niya yung audience. Hindi yung referee. Hindi yung referee. Nagkataon, nandun yung referee na kumuha sa kanya ng technical, nung first half. So, nung parang sinigawan niya yata yung isang fan, sa akin doon yung referee. Audience pala yung kausap niya. Sabi niya, audience yung sinasabihan ko. Diba? Parang yun ang yun ang sinasabi. Tapos yun din ang ako, parang bakit naman? Kaya parang nag-react yung mga ka-teammate niya, no? Oo, na parang bakit? May tinuturo. Hindi naman ikaw, parang hindi naman ikaw inaano niya, yun. Oo. Parang ganun. Galing sa technical, nung first ko, siyempre, yung referee, makakita, mainit to. Ejected. Ikaw, kuya, na-eject ka na ba? Oo, Anong ginawa mo? Tinawagan ako ng F2. Tapos nag-walkout yung buong team. Oo. Naalala ko to, napanood ko to, kuya. Bata pa ako na to. Walang F. Wala. Oo. Foul lang yun Regular foul lang. Yun yung pinaka talagang nakakainis Kasi, ang instruction sa amin ni Coach Jot, walang easy basket. So ako naman, walang easy basket. Wala ko intention na Kasi playoffs na yun Kumbaga, meron nga tayong tinatawag na playoff foul. Pero wala akong intention na manakit o Gusto ko lang, tigasan ko yung kamay ko. Tinigasan ko lang ganun Tinigasan ko ganun. Tinawagan ako ng F2 ng referee. Hinebra kalaban nun Matinding matinding kalaban. Mahirap ba para sa iyo nakilala na physical yung maiwasan yung technical foul? Hindi. Kayang iwasan. Kaya mo na maiwasan, di ba? Kayang iwasan. Kung na-technical ka na ng isang beses, nagagalit ka ba nun lalo o mag-iingat ka Hindi, mag-iingat na ako. Yung nano ko kay Luka, siguro dala siya sa emosyon na rin. Pero ang sisi nung iba, referee. Parang may... Pero ako, sisisihin ko doon si Luka. Kasi may technical ka na Oo, di ba? Ba't mo pa gagawin, no? Ba't meron ka pang extra na gaganyan ka sa mo? Ayun nga, aksidente. Sa referee napapunta yung intention mong ganon. Dali. Kahit ba hindi referee yun, nakita ng referee. Kasi meron din namang referee na kahit hindi para sa referee, nagtotonting o kung ano. Minsan pinipituan ng referee yan. Yung, may nadakdakan ka, tapos tinignan mo pang ganon. Yung stare down, di ba? Stare down, no? Isipin mo umabot na ganon technical, mas mahigpit nga ngayon talaga noon, tinuturo pa nadakdakan kita. Yun yung siguro pinakaiba noon sa ngayon. Pwede, diba? Yung difference din. Pwede ka pang magsayaw Pwede mo pang duruin, pwede mo pang stare down. In your face! Gumagano. Paulit-ulit pa nga, in your face! In your face! Si Mutombo, di ba? Yung ganun. Ginaganon niya sa mukha. Di ba? Nagiging entertaining pa yun sa mga tao. Pero ngayon, hindi mo na pwedeng gawin. Kahit tingnan mo lang. Not in my house. Oo. Pansin ko lang, si Morant. O yung di ba? Yung namamaril siya. Hindi na siya namamaril. Nag-aagis na siya ng granada. Pero ginawa niya talaga, di ba? Nag-aagis talaga yung granada. Yun yung celebration niya. Hindi daw baril, Hindi na baril, granada na. Mas bawal dapat. Mas bawal yun kaysa sa stare down, di ba? Granada yun 4 damay doon. Yung stare down, isa lang. Dapat kutsilyo na lang. Hindi, balisong. Ginagano. Balisong. Pang Pinoy, balisong. Pag gano'n, isusuklay mo. Ganon. Suklay mo. Kasi may suklay na balisong. Meron ako doon Dito sa instance ng kay Luka, yung mga tao, biniblame na luto yung ref.
Meron ba talagang signs na itong ref na to luto? O meron lang talagang referee na Sensitive. sunod-sunod yung bad calls? O paano mo ba ma-differentiate ang bad calls at dinadaya na tayo nito ha? So tingin ko yung referee wala namang intention na mandaya. Wala intention na mandaya yung referee na yun. Kasi Lakers yun eh. Kumbaga, favorite team yan ng marami eh. Ba't mo gaganunin? Diba? Sa tingin ko wala siyang intention. Nagkataon lang na may technical na siya. Na technical ulit siya. Tsaka yung mga referee, for me, kuya, one of the hardest jobs in the world. Kasi kahit tama yung tawag mo, may magagalit pa rin. Siyempre magagalit yung kabila. Pag tama yung tawag mo sa kabila, parang kahit anong gawin mo, may magagalit sa'yo eh. So parang, grabe din yung respeto ko sa mga referee. Mag-guest tayo ng referee. Yung paano sila nag-relieve ng Actually, stress, may ni-invite ako kanina. Referee. Lang available. Paano mag-relieve ng stress yung referee, no? Isipin mo nga kahit anong anong call niya. Walang tama talaga. Mumurahin pa rin siya. Luto ka! Kuya, pag ganun ba, kilala mo yung mga referee? Kasi sa NBA daw, kilala daw nila yung mga referee. Parang tinatawag daw nila ng pangalan para mas makuha daw yung loob. Ganun. May ganun ka ba? Nung sa PBA, parang... Wala ako, binabati ko lang yung mga referee. Mabait ka lang talaga sa mga binabati referee. ko yung mga referee. Tapos, laking bagay din yun. Pag bago yung game, kakamay-kamayan mo. Ganun. Tapos tatanong-tanongin mo, rep, ano bang tawagan ngayon? Manipis ba? Makapal? Mag-iingat ba kami sa handshake? Ganito, ganyan. Tinatanong ko na agad. Para ma-anticipate na. Yung mga ganun. Advantage din yun no, kuya? Siyempre, din yun. Kailangan gawin mo din yung mga ganun na... Pero ako, base sa experience ko, mas matalino ang referee ng Pilipino. Kumpara sa ibang... Sa international. Bakit, kuya? Nakumpara ko lang. Mas matalino ang referee ng... Mas maraming hindi pinapalusot. Tsaka may mga anticipation sila na dapat ito, hindi ito tawagan, ganyan-ganyan. Yung ibang referee sa walang pakialam, pito lang ng pito. Tapos di mo pa makausap, kuya, kasi iba yung bawal lengguwahe nila or bawal. Akala nagrereklamo ka. Pero gusto mo lang namang linawin. Ito, pag mga Pilipinong referee, pag tinanong mo, sasagutin ka pa na hindi, dapat kasi ganito yan. Ina-explain pa nila. Sila, magte-technical na yon. Yung mga sa abroad. Pag-question mo lang. Tanungin mo lang, bakit gano'n, ganyan? Mas mahirap pala sa FIBA, kuya, no? Kasi hindi mo makausap yung mga referee. Hindi mo pwedeng kausapin. Kausapin mo yun. Mas mababait pa rin ang referee ng Pilipino. Anong take nyo sa player na nagreklamo sa referee pag hindi tinawagan tapos hindi bumababa? Alam mo yung nag-aano lang siya, tapos tumakbo na yung sinisita ba yun ng coach? Yung parang, huwag ka nang magreklamo, hindi ka na nga tinawagan bumaba ka na lang. May ganun ba na sinasabi? O talagang hindi mo maiwasan na nandun ka na agad, may player na inaano pa yung, nilalaban pa nila yung miss call, tapos nakababa, umaandar na yung oras, mababa na lahat. Magiging bad example siya sa mga bata. Kasi yung mga bata nanonood yan So makikita, hindi natawagan, nagrereklamo yung player. Baka gayahin ng bata yun. So, bad example yun. At the same time, yung taon niya, kasi magiging 5-on-4 na yun Oo, di ba? So, yung taon niya, malilibre yun. Makakashoot yun. Tapos, pag nakashoot na yun, pagkatapos niya magreklamo dito sa referee, hihingi siya ngayon ng bola. Style ba yun? Para makalayap. Style yun no? Dito, libre ako. Kasi nandun na lahat Naalala ko may style na ganyan. Naka 2 points na. Tama yun. Meron ganon. Meron kaming teammate na ganyan. Ano lang naman to, naalala ko lang school intrams. Pagka tira niya, hindi shoot. So ang gagawin niya, magdadrama siya. Hindi na shoot. Kaaganon niya. Pabalik na. Nakalayap na siya. Sabi ko, niloloko mo na kami. Bumaba ka. Sa akin, di mo pwede gawin, lalo na kunyari role ko, kuya, off the bench na backup ka. Pag ginawa mo yun, ka agad, mapapagalitan ka na. Kalimitan kasi sa mga gwardiya, sila yung safety. Dapat nandun na kami. So, kailangan mabilis kayo makabalik. Tsaka ngayon, kuya, wala ka ng takas Pag yung naggaganyan-ganyan ka sa court, yung nagre-reklamo, kunyari, may pa-style ka na,
Kasi grabe na yung viewing tsaka film ngayon, kuya, no? Yung rine-review ng mga teams after the games, parang 1 oras, 2 oras. Mapapahiya ka pa tuloy. Kahit anong gawin mo sa court, mare-review ng mga coaches tsaka ng mga teammates. So, papakita, pero reklamo ka pa dyan. Kitang-kita na. Mapapahiya ka ngayon sa mga ka-team mo. Kasi in front ng viewing yun eh. May viewing session. Nagre-reklamo ka ng ganun sa referee, tapos nakashoot yung kalaban. Ikaw yung nun, sabon nung coach nun sa si Coach Chot, pag gano'n, nilalabas yung gano'n eh. Palitan mo nga yun. Gano'n na yun. Isa din yun sa mga difference nung dati tsaka ngayon, kuya, no? Mas grabe na yung pag-aral ng game ngayon. In terms of yung mga ganyan. Viewing ng mga camera. Nag-i-spend na ng 30 minutes to 1 hour ngayon sa before practice. 40 minutes. Ganyan. Buong team, manonood kayo. Bukod pa yung isi-send sa yung video. Kasi ngayon, di ba, pwede nang isend yung video. So, parang ikaw may assignment ka pag-aralan mo itong kalaban. Parang kang nasa school, kuya. Parang ganun. Bahay ka, inaaral mo yung moves ni Reyna Batak, ni Kuya Jason Castro. Ano ba siya? Mas magaling ba siya sa kanan o sa kaliwa? Parang grabe na yung details ng basketball ba siya sa kada game. Malakas ba siya? Kung paano siya mahuli. Ikaw, sino yung pinag-akalan mo na player na didepensahan mo o makakalaban mo? Lahat ng point guard talaga. Ganun. Kasi grabe na yung detail ngayon sa PBA. Talagang kahit sino yan, kahit wala pang, hindi pa yung all-star o ganyan, talagang pag-aaralan mo. Kasi kunyari nung 80s, kuya, kailangan mo manood nung game sa TV sa bahay mo para tignan kung paano ba maglaro si L.A. Tenorio, ganun, di ba? Ngayon, noong 80s, yan, kuya. Bibigay yung tape, yung Betamax tape o VHS, bibigay yan sa'yo. Yun, panonoorin mo ngayon. Tapos, kailangan meron kang player. Tapos pagkatapos nung basketball, maging Robocop. Kasi pinatungan. Tapos naabutan ko pa, nung time ko, naabutan ko yung tape eh. Yung time ko sa PBA, may tape pa. Tapos sa mga sumunod na taon, BCD. Grabe. Bibigay sa'yo yung BCD. Nandun na yung mga clips. Nakakat na yun. Minsan ibang BCD yung pinasa. Mga highlights nila, mga attendances. Tapos naabutan ko, nag-DVD na. Naabutan ko yan eh. Yung mga era ko evolution, no? DVD na. Dali lang. Kasi pag DVD, may mga track. Episode. Kiklik mo lang ganun. Dali lang pala. Sige, flash drive na. Padali na ng padali. Tsaka isi-send mo na lang sa Viber. Dati, naging flash drive. Tapos, ngayon nga, send mo na lang sa GC. Send mo na lang sa app. Ganun diba, naman kadali ngayon. Ganda ng technology. Actually, dumaan pa nga dati nung wala pa mga app, email eh. Email. Google Drive. Ang dami ko nga inabot hanggang sa email. Ngayon, pag sinesend na lang sa Viber. Ganon. Sipin mo, nung nagbabasketball nang wala pang camera, kinukwento. Ito, napanood yung game kagabi, kukwento niya sa iyo, ha? Tapos, pagkatapos nun, kukwento niya sa kabilang teammate, sa kabila. Ganun lang, no? May tagakwento, no? Tsaka meron pa kaming mga papel, babasahin mo. Scouting report. Mga tendency, ganyan-ganyan. Ganun dati. Ngayon, itatype mo na lang sa Viber. May notes sa group chat. Tatype mo na. Anong nakasulat kay Brownlee nun, kuya, nung finals championship niya? Mumula yung mata, para mumula yung mata niya dito. Basta Glenn Cabuntin, pahirapan mo yan. Roger Pugoy, pahirapan mo yan. Oo nga, yung mga bumantay. Pag hindi nyo na kayang dalawa, si Hollis Jefferson na babantay. Sa mga GC nyo, sinong player na madalas nag-send ng emoticons? Meron ba? Wala. Emoticons? Oo, yung mga teddy bear, gano'n. O kaya palaging approve lang yung... Hindi, ano yan, kuya, ano yan? Alam to ni kuya. May group chat na players lang. Saka may group chat na kasama coach, kasama mga management. Doon sa, syempre, yung players lang. Doon makukulit. Makukulit yung mga players. So. Minsan, may konting kulit sa buong team na group chat. May konting nagpapadala ng mga joke, ganyan. Mga video, ganyan. Okay naman din. Pero malamang ang kulitan nila doon sa GC ng players only. Puro players only. Nagsisitahan ba kayo na, sumisip-sip ka na naman doon sa kabilang GC Wala. Sa lang ba, may sinend na video yung si Coach Yuri, yung video namin. La-like mo lang yun, like. Kasi i-heart mo lang naman yun. Ibig sabihin, nakita mo. Pinanood mo na.
Noon kasi, bibigyan ka ng bala ng CD, ganyan. Kailangan responsible ka na panoorin mo yun. Oo. Kasi hindi ka gagaling, hindi ka mag-i-improve pag hindi mo pinanood yun. So, yun yung advantage, yung mga gumaling. Talagang pinanood nila. Pinanood mo ba lahat yung sa'yo? Pinanood ko. Kasi sayang yung effort ng coach eh. Oo nga. Ginawa Kasi nila yun. burn pa niya yun. Oo. Lalo na dati, no? Diba? Biniburn pa yan. Kawawa eh. Kumbaga pinaghirapan niya yun. Panoorin mo. Tsaka nakakatulong din naman sa mga players talaga pag nanonood ka. For me, yung effects niya sa akin, kuya, parang mas bumagal yung laro eh. Pag nanonood ka ng viewing ng film. Kasi, parang napanood ko na yung ganitong sitwasyon. Napanood ko na yung ganito. Ito yung malilibre. O kaya, dito magkaka-open shot ako. Kasi, huli mo na. Alam ko na yung ginagawa ng depensa. Yung mga simpleng ganun. Parang nag-evolve na din talaga yung correct. Yung game. Nag-evolve na. Dati, nung panahon mo sa Miriam, may ganun ba? Yung nga, may magkukwento lang. Ganda lang laro mo ka na ba yan? Ulitin mo lang ulit, ha? Ganun lang, no? Oo. Hindi, may coach naman. May coach naman sasabi, maganda yung play. Pero, never ko na-experience yung real technical basketball plays na you go to yung viewing. Konti pa lang kasi mga term nun eh. Oo. Ngayon, ang dami-dami ng term. May mga zoom, smash. Ang dami. Ang dami na ngayon. Rifle. Grenade. Ganun pa. Pistol. Kung ano-ano na nga mga term ngayon. Para ka na rin nag-aaral. Para ka na rin diba? Para ka nag-aaral. Jokic pass. Ano yung Jokic pass? Gagaya mo yung pasa ni Jokic. Yung kumat siyang fake ganon. handoff. Fake handoff. Tapos kumat siya pa curl. Papas mong ganon. Ahead. Papunta sa ring. Ginagawa ni Jokic. Nung panahon natin, si Sabonis pass yung. Sabonis yun. Siya gumagawa ng dati. Overhead. Si Longley, nagagawa-gawa rin yan minsan. Ngayon, Jokic pass na. Galing, ano? Yung sa MPBL experience mo ngayon, playing from PBA to MPBL, kamusta naman yung games and yung playtime mo? Comparison. Siyempre, yung nangyari kasi nun, sa Meralco ako nun. Okay. Di naman ako tinatanggal nun kasi very professional naman yung organization na yun ng Meralco. Kaso, naging honest lang sila na kaya ako napunta kasi sa Meralco, kuya, ang daming na-injure nun eh. So, maganda naman yung nilaro ko nung nakuha ko. Ako yung pumalit, maganda nilaro ko. Kaso, bumalik na sila ulit, naging healthy na. So, bumawas na rin yung playing time. Kasi rule lang naman talaga sa PB. Kung anong rule mo, yun yung gagawin mo. Naging healthy na sila. So, naging honest naman si coach sa akin na medyo mahirapan na kita mabigyan ng playing time. Kung wala ka pang mahanap na team, stay ka lang dito, mag-practice ka, kasama ka pa rin sa amin. Pero kung mas maganda kung makahanap ka ng team na makakalaro ka. Kasi sayang yung talent mo. Talent, tsaka yung peak ba, parang condition ka naman. Tapos anytime, pag kailangan namin ulit, open lang kami ulit dito. Kasi nanalo din kami ng championship together. So parang iba din yung samahan na. Yun yung sabi nila na open pa din naman na sana makatrabaho ka ulit. So yun yung PBA side. Sa MPBL, medyo mas gutom din yung mga players dun, kuya. Iba din yung competitiveness. Parang tryout eh. Parang tryouts lahat. So, okay din. Sa team ko, parang instead of bata ako, medyo ako na yung veterano dun kasi nanggaling akong PBA eh. So, medyo tinuturuan ko din yung mga ibang bata doon. Kahit di pa ako ganun katanda kasi yung experience. Ang aga ko rin nag-PBA ko, 22, PBA na ako eh. So, naka 6 years din ako sa PBA. So, ganun. Tsaka sa MPBL, walang import. So, mas nakaka-drive ako, kuya, yung mga nagagawa ko nung college. Minsan nagagawa ko ngayon, yung mga nakakapasok ako. Kasi sa PBA, pag ginawa ko yun, mabablock. So, kaya yung mga tira ko sa PBA, mga 3 points, floater, mga pull-up. Dito sa MPBL, medyo may drive na rin, may 3 points, ganun. So, ganun din. Okay din yung experience naman. Tsaka nakaka-travel kayo. Nakakita mo yung mga probinsya, yung suporta ng mga iba't ibang mga probinsya tsaka mga tao. Okay din. So, in terms of quality ng game, paano mo makukumpara na In terms of level, kuya, yung pagbabasa ng game, yung pinag-uusapan natin na reads sa game, iba pa rin sa PBA kasi high level yung talent eh. Diba? Minsan sa MPBL, makaka-get away ka na
ito medyo kaya ko i-one-on-one to kasi mismatch, ganun. Sa PBA wala masyadong ganun, kailangan mo daanin sa isip, sa sistema, 'di ba ganun. Sa MPBL more of mapapakita mo yung talent mo kasi I would say basketball talaga. Laruin mo 'yan. Tsaka mas iba rin yung may kumpiyansa ka, kuya, sa akin personally. Kumpiyansa ka dun kasi nanggaling ka sa PBA papunta kay MPBL. So parang medyo iba din yung role mo. Role mo kumbaga. The young league pa din kasi yung PBL. So sa PBA, alam ko yung role ko, backup ako, set up ako. Ang maganda sa PBL, nabibigyan ng pagkakataon yung mga players na magkaroon ng hanap buhay. Ang dami niyan. Ang dami, sobra, kuya. Pati coaches. Di ba? Pati coaches. Coaches, mga ball boy. Pati yung mga lugar na pinaglalaroan nila, may mga nagtitinda-tinda doon. Kumbaga marami rin natutulungan yung MPBL na yan. Yung mga akala mo wala ng basketball, nakakapaglaro ulit sila. You need another league para to support the other dreamers and players na meron sa atin. So yan yung binigay ng MPBL. Kamusta naman ang run ng team mo? Okay naman kasi nanggaling yung team na to sa finals. Okay. So in terms of system, Quezon Huskers. In terms of system, yung coaches mga kilala ko na din, mga nanggaling na din sa PBA. Sila Coach Nash. Kilala din ni Kuya RDO. Naging coach ko yun sa Coach Nash Racela, Coach Eric Gonzalez, TNT, Coach Richie Tixon. So mga high quality coaches din naman. At maganda naman yung sistema na tinatakbo nila. Yun nga, more of leader yung naging role ko dito sa Huskers. So far okay naman. 4-1 kami, 4-1. 4-1 standing. So nakikita ko may chance mag-champion Sana kuya. Kasi Champions eye to champion player. Kasi coach na siya Tapos si Magnum Membrere pang team manager. So, yan. Ma-organize yan pag ganyan. In-approach mo ba idol mo nung sa team pumasok ka, PBA, doon ka? Did you approach any of your idols and tell them na? Oo naman. Kasi parang yung feeling ko nun sa pagpasok ng PBA, parang grabe to. Parang ito na yung dream, nandito na ako, diba? So, lahat ng teammate ko nun sa Blackwater yung nag-draft sa akin. Si Kuya Mike Cortez, the cool cat. Siya yung parang naging mentor ko dun. Sabi ko, Kuya, dati, pinapanood kita. Ngayon teammate na kita. Dati, nag-create pa ako ng player sa NBA Live. Alam mo, NBA Live? Tapos, yung mga design, Mike Cortez, long socks, naka-headband, ganun sinasabi ko. Pero dahil dun, ako din yung favorite rookie ni Kuya Mike na pinagtitripan din. So, paano ka pinagtitripan? Nung rookie ako, opening, pinasuot niya ako ng bag na pink na may Dora. Kasi Diego at Dora daw. Pinasuot niya sa akin. Sinuot ko. Siyempre, rookie ako. Idol ko si Kuya Mike. Sinuot ko. Siyempre, after nun, hindi niya na ako masyado tinitira sa practice kasi good rookie Good rookie. Sinusunod ko siya. Ganun lang. May naalala kong ganyan na sinabi niya rin na idol kita, Kuya Larry. Si JJ Alejandro. Kuya JJ. Sinabihan niya si Larry Ponachero. Nung naging teammate sila sa NLEX yata. Basta sinabihan niya. Talagang very vocal siya na gano'n na ikaw ang idol ko, ganyan. Kaya yun, pareho sila, shooter. Galing. Yes, Michael Tess is also one of the magaling na point guard na talaga. Sobrang galing nun. Diba? The cool cat. May naturo ba siya sa'yo bukod sa pagsuot ng pink na bag? Marami naman na basketball. Yung pag point guard ka, kailangan ikaw yung pinakakalmado sa court. Kitang-kita naman yun sa laro niya. So, para may stabilize yung laro. No? Kasi pag nagpanik yung point guard, papanik lahat Exactly. Pag nakita ka ng mga big man mo tsaka ng mga wingman mo na nagpapanik, hindi nila bibigyan siya yung bola kasi, di ba, hindi ka kontrolado. So, kailangan all the time kontrolado ko as a point guard. Tama. So, yun yung mga natutunan ko din sa mga... Kaya important din ang mga veterans sa teams. I think ang closing natin dito, if you think about it, the biggest man on court is your point guard. Yun. Di ba? Ang galing. Kasi siya talagang... Point guard talagang magpapanalo rin Siya ang magdadala. He's the calmest person and will make the toughest decision on court. Nung nag-champion yung TNT nung isang conference, Jason Castro ang finals MVP. Tapos ngayon naman, nag-champion ulit si Ray ng Batak. Point guard pa rin. Kumbaga, saka, kahit nakwento mo nga, kahit wala dun si Jason Castro, he had the time to talk to the team. Diba? Yes, parang magbigay ng mga salita na Nakwento nga ni Coach Chot yun, na
bumisita siya. Tapos Bumisita siya ng kinausap niya nga practice. sina Ray, sina Pugoy, sina Optana, kinausap niya. Laking bagay yun, ha? Na bumisita siya kahit pipilay-pilay siya. Na-inspired din yung mga players. Basketboleros is brought to you by Arena Plus Network. Para sa latest updates from Basketboleros at iba pang sports podcast, like and subscribe to Arena Plus Network and the Basketboleros YouTube channel. Listen and leave us a rating on Spotify and Apple Podcasts. We also welcome comments to help make this podcast better. Kasama ang Arena Plus Network. Sama-sama sa Arena. So UP, di ba? May mga teammates ka ngayon na mga UP na nasa abroad. So maganda yung pinapakita nila ngayon. Parang successful sila dun eh. Nag-rookie Rookie of the Year si GD Kagulangan. Tapos Mythical 5 naman si Carl Tamayo. So, ikaw, anong masasabi mo bilang taga-UP na nag-ano sa abroad? Unang-una, pag tignan mo from a parang wide perspective, parang masasabi mo na UP na yung isa sa syempre magandang programa ngayon sa Pilipinas. Naabutan ko pa yung time na walang pinapanalo yung UP eh. Hanggang nung final year ko, nag-finals kami. So, parang malayo na rin yung narating ng programa. Dahil dun, yung mga players, maganda rin yung mga opportunity na nakukuha nila. So, proud kami ngayon kala JD na nag-Rookie of the Year, kay Carl Tamayo na ang ganda rin ng nilalaro, Mythical 5 sa Korea. Tsaka ang ganda rin ng opportunity na to, yung mga nakaka-abroad yung mga batang players. Kasi, ikaw, kuya, for sure, parang iba din yung kumpiyansa pag nakakalaban mo international. Pagbalik mo. For sure, babalik din naman dito yung mga yan. Dito rin naman uuwi sa Pilipinas. Pero magandang exposure tsaka training sa kanila yung mga yun. Iba yung dadalang kumpiyansa. Yung mga achievements nila just shows yung gano'ng aganda nga yung sistema ngayon ng UP. Grabe, layo na. Training their players. So magandang pangitain niya. Kasi ako, Katipunan tayo ngayon eh. Diba? So, iba yung Battle of Katipunan ngayon, di ba? Dati, Lasal Ateneo. Ngayon, UP ngayon, na. Battle of Katipunan. UP Ateneo, UP Lasal. Gano'n na ngayon eh. Kumakain ka ba ng fishball sa UP? Oo naman, kay Mang Laris. Yan. UP ka ba? Hindi. Doon lang ako nagpi-fishball. And welcome naman lahat doon sa UP. Kahit sino pwede kumain doon. Ang fishball, UP. Di ba? Tatawanan mo na naman yung... Then naisip ko lang, palagay ko, nagsimula yung sa UP na yan. Doon sa mga sumusuporta. Walang palagay sawa. ko lang kasi siguro dati may sumusuporta, pero siguro hindi ganun konti-konti lang. Kaganda yung suporta. Siguro ngayon, sa palagay ko, gumagastos na sila sa training. Yes. Gumagastos na sila sa scouting. Tapos gumagastos sila sa coach. Naglalagay na sila ng maayos na coaching staff. Yes. Para gumaling yung mga players. So, nandun na. Siguro tulong-tulong na sila ngayon. Baka magkakasundo sila. Ganyan. Siguro wala nang mga problema katulad dati. Narinig ako dati may mga issue sa mga alumni. Pero ngayon siguro parang teamwork na sila. Kita naman. Nagiging good example sila sa mga players. Maganda na yung sistema ngayon, kuya. Parang nung nagsimula manalo yung UP, yung mga alumni, parang na-realize nila, dapat pala suportahan natin tong team na to. Dahil sa yung pagpanalo na yun. Tuloy-tuloy na yung mga sumusuporta na alumni. Ang daming alumni ng UP na willing sumuporta. Sobrang dami. Parang Gilas lang, di ba? Nung Gilas, nung nakitang nananalo, doon na yung pumasok yung suporta. Parang ganun din yung sa UP. Wala kaming nakakukuha doon. Ngayon, meron ng allowance Dati wala di ba? For the love of the country lang dati, kuya. Pero proud kami doon kasi nasimulan namin ng wala Nasimulan namin ng walang naniniwala, walang allowance, walang kita, puro pagod, puro sakripisyo. Pero, kita mo naman ngayon, kilalang kilala yung Gilas Pilipinas sa buong mundo. Ngayon, it makes sense bakit puso yung sinisigaw ng Gilas. Dati. Talagang yun lang. Pure heart. Yun lang. Saka pure elbow. Pure elbow lang. Nakarating na sa iba't ibang bansa yung tapang siko. Lang. Pure puso heart and at tapang. Siko. Ayan. Maraming salamat. Medyo napahaba na yung usapan natin. Siguro meron lang akong request
sa kanya na Dance ano yung number? mga advice mo sa mga players, especially yung mga medyo kinulang sa height. So at the same time, nangangarap. Ano ba yung mga magagandang magiging advice mo para sa kanila na sa mga katulad mo na mahal yung basketball tsaka sports? Sa mga bata dyan na nangangarap umabot sa high level ng basketball, sana mag-touring na inspirasyon yung mga stories namin na maliliit na nasa PBA, na posible makaabot kayo ng pangarap nyo dun sa makarating sa PBA o sa pro level dito sa Pilipinas. As long as masipag kayo, mabuti kayong tao, wala kayong inaapakan na iba, tsaka mahalin nyo rin yung laro ng basketball. Mamahalin din kayo pabalik. Galing. Totoo. Thank you. Kami sa'yo. Solid na kwentuhan na naman mga boleros. Pero tandaan, hindi dito nagtatapos ang laban. Every game, every highlight, kasama ka dapat. Kaya suportahan nyo na ang teams nyo and be part of the action sa arenaplus.ph. Kita-kits ulit sa susunod na kwentuhan dito lang sa Basket Boleros. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Arena Plus Sportsbook, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.